Bombo Genesis nagpahayag nga ng kumpiyansa itong si Kabataan Party List Representative Rene Co na magpapatuloy itong full trial sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Ginawa ng Makabayan Black lawmaker ang pahayag ilang araw bago ang itinakdang confirmation of charges ng dating Pangulo sa International Tribunal sa Setyembre 23 ng taong ito. Binigyang diin ni Representative Co na matagal na rin nilang sinusubaybayan ng pag-usad ng kaso ni Duterte sa ICC. Anya, mahalaga na mabigyang pansin at aksyon ang mga kasong ito. Umaasa ang mambabatas na kikilalanin ng International Criminal Court ang mga kasong inihain laban sa dating leader ng bansa, partikular na mga kaso na may kaugnayan sa munoy madugong war on drugs na ipinatupad nito noong kanyang administrasyon. Ang nasabing kampanya laban sa ilegal na droga ay nagresulta nga umano sa pagkamatay ng libu-libong individual na sinasabing sangkot sa operasyon ng ilegal na droga. Well, tayo, matagal na nating hinihiling na magkaroon ng galaw doon sa kaso. Siyempre, nakaantabay tayo doon sa September 23 hearing. Pero ang gusto natin dito ay yung crimes against humanity charges ni Rodrigo Duterte ay kilalanin na. Bukod pa rito, hangad din ng Makabayan Black lawmaker na magkaroon ng sapat na proteksyon para sa mga pamilya ng biktima ng umano'y extrajudicial killings at maging sa kanilang mga abogado. Ibinunyag ng mambabatas na nakararanas umano ng iba't ibang uri ng harassment at pananakot ang mga pamilya ng mga biktima, pati na rin ang kanilang mga abogado na nagsusulong ng kanilang mga kaso. Idinagdag pa nito na mayroong isinasagawang surveillance sa mga pamilya ng biktima at sa kanilang mga abogado na lalong nagpapahirap sa kanilang sitwasyon. Kaugnay nito, mapila ang mambabatas na sana ay matigil na ang ganitong uri ng taktika ng pananakot at harassment. At ngayong itong development na ito ay naibigay na, ang hinihintay na natin ngayon ay hindi lang yung pag-usad ng trial, pero yung patuloy na pag-ensure ng protection na yung mga biktima, yung mga lawyers nila ay hindi i-harass. Kung may confirmation naman na ganito, edi i-hash out na natin into trial. Tumigil na yung harassment, yung intimidation, meron ng surveillance na ginagawa laban sa mga biktima at kanilang mga lawyers. Naniniwala rin ang Makabayan Black lawmaker na malaki ang posibilidad na mahatulang guilty ang dating Pangulo at mabibigyan ng hustisya ang mga biktima ng extrajudicial killings dahil sa umano'y quota system na ipinatupad ng mga otoridad sa kanilang kampanya laban sa iligal na droga. Ang quota system na ito umano'y nagtulak sa mga pulis na pumatay ng maraming individual upang makamit ang kanilang mga target na nagresulta sa paglabag sa karapatang pantao at pagkawala ng maraming buhay. Umaasa din si Representative Co na sa pamamagitan ng International Criminal Court, makakamit ng mga biktima ang nararapat na hustisya. So, sana dahil dito, yung mga trolls umatras na at nagbigay espasyo na doon sa trial na magagawa. Na kami naman, may confidence kami na may hatol na guilty or may makikita na anomalya dito sa napakaraming mga buhay na pinatay dahil sa kota ng mga officers alinsunod sa gawa-gawang drug war and war on terror ni Rodrigo Duterte. Una nang inaresto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng Philippine National Police noong Marso 11 ng kasalukuyang taon sa pangunguna ng nooy Philippine National Police Chief na si Police General Nicolas Torre III. Sa parehong araw ay ibinyahe ang dating Pangulo sa The Hague, Netherlands sa bisay ng arrest warrant ng ICC para harapin ang kanyang mga kaso. Sa ngayon ay kasalukuyang nakadetine ang dating Pangulo sa Sinavegan Prison sa The Hague. Una nang nakita si Duterte ng publiko matapos itong maikustudias ng ICC noong Marso 14 kung saan binasa sa kanya ng korte ang mga kasong inihain laban sa kanya at ipinaalam na rin ang kanyang mga legal na karapatan sa ilalim ng Rome Statute. Patuloy namang umaasa ang pamilya ng dating Pangulo at maging ang kanilang mga taga-suporta na makauwi ng Pilipinas ang nakatatandang Duterte. Para sa ating Sunday Special Edition, ito po si Bombo Victoriantino.
And this is Bombo Radio Philippines, the #1 source of news and information. Basta Radio, Bombo!